At University of the Philippines, Los Baños, a student group is helping build a more compassionate campus for both people and animals. Cats of UPLB, or Compassion for Animals through Service of UPLB students, advocates for the humane care of community cats and dogs, promoting peaceful coexistence among students, school personnel, and the animals that share their home. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. Cats are a familiar sight on the University of the Philippines Los Baños campus. Behind their care is a student group championing animal welfare through Trap, Neuter, Vaccinate, Return, or TNVR, and other humane initiatives, the Compassion for Animals Through Service, or CATS of UPLB. A registered student organization in UPLB, CATS of UPLB works to protect and care for community cats on campus. Club President Jelena Samantha Tapia and Vice President Garnet Jacob Ko give us a closer look at their advocacy. Yung role ko as president po ay nag-oversee ng mga operations, projects, and activities ng organization. And also, ine-ensure ko yung mobilization ng members para ma-accomplish yung task. And ayun po talagang kapag din may mga projects po ay nag-form din ng mga special committees or like ad hoc committees na para maasikaso itong mga activities. As Vice President po, I head the Secretariat Committee and of course assist our President when needed. What sparked the group's founding and what inspired Sam and Kobe to join the cause? Second sem ng fresh year po ako sumali and si Ate Sam po ay nauna po siya sa akin ng one sem. And higher batch din po kasi siya sa akin sa UNIV. So, sumali po ako personally kasi yun, nag-align po yung beliefs ko sa advocacies na meron ng Cats of UPLP. And na-inspire din po ako sa history na meron kami kasi as discussed by our founder sa amin ay mula pa nung pandemic po yung aming organization. So, nag-start lang po siya from the need na nakita ng concerned group of people na 4 lang po ata sila noon and nakita po nila na nagkaroon ng abundance ng stray animals sa campus gawa ng pandemic na nawala yung mga tao, naglabasan yung mga animals and from there po ay binild up po nila yung cause nila na nag-umpisa sa pagpapakapon po ng 4 animals. Ayan. Tapos baka may idadagdag din po si Ate Sam. Yung personal siguro ko pong inspiration ay, ayun din po kasi talagang mahilig din po ako sa animals. And nung, kailan ba ako sumali? Mga time, 2023 rin po ng first sem, ay nadaanan ko lang din po sa feed yung call for members ng Cats of UPLB and naisip ko po na, ang cute, sasali kaya ako dito, ganun. Pero, nung pagkasali ko, doon ko lang din na-realize na hindi lang siya cute-cute and may talagang commitment dapat na ibigay kasi buhay din yung inaalagaan namin. Through community animal care, CATS of UPLB promotes responsible and compassionate solutions, especially in managing the stray cat population. Sam explains how their advocacy goes beyond feeding and rescue, focusing on long-term care and population control. Yung main advocacy po namin ay about animal welfare and through community animal care. So gusto namin maka-provide ng human care for the animals habang nasa natural environment po sila. And gusto namin na mabigyan sila ng safety and comfort kasi tulad lang din po nating mga tao, gusto lang din nilang mamuhay ng mapayapa instead of just surviving. So andun po kami and andun tayong community para mabigyan sila ng ganong buhay na dapat meron sila. Isa pa pong advocacy namin ay makapromote ng peaceful coexistence between the humans and the animals. Kasi yung mga animals ay nasa paligid na talaga natin sila. Gusto namin makaspread ng awareness sa mga tao na magkaroon ng compassion for them. Nakikipag-interact tayo with them and by promoting compassion and understanding, ay magkakaroon sila ng safe space din with the same area. Isa rin po ay yung pagpapromote ng pagpapakapon para rin sa
animal population management. Beneficial siya, hindi lang sa mga tao, pati na rin sa hayop kasi hindi na sila darami, hindi na rin sila mahihirapan na mag-alaga pa ng maraming mga animals. Sa atin din kasi mas ma-manage natin yung needs ng mga animals dahil controlled na yung population nila. Sa community animal care, parang na-emphasize lang po talaga namin yung TNVR or yung Trap, Neuter, Vaccinate, and Return para po makapag-thrive yung mga animals ng nare-resolve yung vacuum effect at pati na rin yung health risks from hindi pagpapakapon katulad ng overpopulation nga po na nabanggit ni Ate Sam. In animal welfare, the vacuum effect happens when stray animals are removed from an area, but the food and shelter that attracted them there remain. New animals often move in, causing the population to rise again. That's why humane programs like Trap, Neuter, Vaccinate, Return, or TNVR focus on managing and stabilizing the existing population instead of simply removing animals. Meron po kaming regular operations para sa animal management po namin. So, may daily feeding po kami kung saan may mga ruta po na tinatahak yung members namin para makover lahat ng animals within our census. And yung pagpapakapon po ay may regular po kaming pagpapakapon kapag nakaka-identify po kami ng new animals sa isang location na need ng pagpapakapon. And ito pong pagpapakapon namin ay ever since yun nga po yung nag-start ng cause namin, ito po talaga yung nag-drive para makontrol yung population ng animals. And from there po ay madami na po kaming na ipakapon and nakapagpa-adopt na rin po kami ng kittens na umaabot ng 100 plus from the 5 years na nag-ooperate yung organization. And ngayon po ay almost lagi po kaming almost 100% yung kapon rate namin. Yung natitira pong mga hindi pa napapakapon ay yun po yung mga may ilap na animals. So we're still working on those animals po under our care. And aside po sa feeding na regular operations and yung pagpapakapon, syempre nagkakaroon din po kami ng mga vetting kapag kailangan po. And yung mga preventives po nila like vaccinations, deworming, nagsasagawa rin po kami ng regular na ganon when needed. And most especially po ay yung mga campaigns po namin sa social media for responsible pet ownership, pagpapakapon, etc. Catching cats, especially feral ones, is no easy task. But some members of Cats of UPLB are trained for it. They also get support from Biaya Animal Care in initiating their TNVR efforts. May trained members po kami sa pag-catch ng animals. And yung mga founders din po kasi namin, very experienced po sila when it comes to pagpapakapon. Kasi meron din po kaming mga veterinary graduates na naging volunteer vets din po namin. And ayun nga po, may iba rin po kaming mga volunteer vets na nakaka-coordinate. Pero mainly ay tinetrain po talaga yung members namin para ma-manage po yung maayos na pag-handle ko for catching. Idagdag ko lang din po na nagkaroon din ng situation na parang may aso po talagang sobrang ilap and gusto na namin mapakapon. So, dahil nga kulang po sa manpower, nag-seek po kami ng help from Biaya Animal Care. Nausap din po kami and pumunta rin po sila sa campus para tulungan kami. So, thankfully ay nakuha po yung dog at napakapon po namin. Para na-treat din po namin kasi nalaman din po namin na parang may sakit po siya. Pyometra po ata. Again. Spaying and neutering come at a cost. To help ease the financial burden of the club, Sam says they join mass spay and neuter drives or maskapon drives. These initiatives offer lower rates and, in some cases, even free services. Sam explains how they make it work. Doon po sa pagpapakapon po, talagang sinusulit po namin yung mga low-cost kapon events. Dati po ay nagkaroon po kami ng partnership with LB Community Events na gagawa po siya ng low-cost kapon events po. And kapag nag-volunteer ka po sa kanila, parang may certain free slots po for kapon. Din po yung ginagamit po namin kapag may pangapusa kami. Din po, gagamitin po namin yung slot na yan. And talagang bawas din po yun sa gastos ng org po. Tapos sa iba naman po naming activities ay talagang
nagde-depend po kami sa donations from our supporters. And thankfully po, meron talagang community na supportive sa mga advocacies namin. And ayan, napapatakbo po yung activities namin. Isa pa po, para rin po may stable source of income ay nagkakonduct din po kami ng fundraising activities na ginagawa naman po siya. May mga big FRAs katulad sa anniversary po namin and may seasonal FRA din po kami na Cats Lenders po yung tinatawag. As student volunteers, how do they divide feeding duties and veterinary visits among members? Sa feeding po, may naset po kaming regular time or window para makabuo ng routine for the animals. And from there po ay meron po kaming mga reports from the feeding na mag-o-observe po or magsa-summarize ng well-being ng mga animals. And dito po namin ina-identify kung may kailangan ng medical attention. Tapos tsaka po namin sila isa-schedule sa vet. Tapos yon, members pa rin po yung magdadala sa vet after ma-schedule. Beyond current students at University of the Philippines, Los Baños, alumni and other supporters also help fund the club's programs. May ganun po kami from our alumni and mula rin po sa mga graduates ng UPLB. Pero mostly po ay within the UPLB community po talaga yung support na nakukuha namin. Yung sa mga alum po namin na nakasama po namin nung nasa university pa sila, parang nagbibigay pa sila ng certain amount na for members talaga kasi yung funds po namin ay directly for the animals. So, nakita po yung need ng iba naming alumni na sana ay magkaroon din for members. So, from their direct donations, yan, natutugunan naman po yung para sa members pag kailangan. About how many community cats and dogs are there in the University of the Philippines, Los Baños community? And how does the group keep track of them? Parang around 50 cats po yung pinapakain namin. Tapos sa dogs naman po ay around 10. Tapos meron din po kaming parang census or like records po ng animals. Kaya natatrack din po namin if ilan na po yung nasa area, if may mga nawawala po, may mga nagmamigrate. Their numbers change over time, especially with cases of animal dumping on campus. Some cats also become victims of road accidents. Based from our observation ay bumaba po talaga yung population from pandemic population compared to now. And yung mga nangyayari po kasi ngayon na nagkakaroon ng new migrations, ganun, ay mula din po kapag nagkakaroon po ng vacuum sa isang area, kapag may displace na animal or kapag may pumanaw pong animal sa isang lugar, may pumapalit po na hindi pa kapon or stray animal talaga. And doon din po papasok yung mga animal dumping na medyo laganap po siya sa iba't ibang parts ng campus. Tsaka po, mula po sa road speeding din po siguro, kaya po nababawasan yung census namin from the recent cases po na meron po kami ngayon. Some of these community cats and dogs are also placed in foster care and eventually adopted. Kapag po hindi na po ideal yung environment para tirahan po nung animal, ay tsaka po namin sila kino-consider for adoption and fostering po. Cats of UPLB has around 35 to 36 active members who take turns in caring for community animals. Yung members po namin ngayon ay around 36 or 35 members po. Tapos, meron po kaming parang established routes sa iba't ibang areas ng UPLB. And then, every day, may mga members na ididibs po yung feeding route na yon depending on their availability and preference po. So, parang doon din po na-distribute yung load. Yes. To help sustain food supplies for both cats and dogs, the club launched a Ninang system where sponsors help cover the animals' feeding expenses. They also have committees that monitor donations and food stocks to make sure supplies remain enough for the animals' daily needs. Parang meron po kaming call for ninangs na system. Meron kang pipili na inaanak mo na pusa, tapos bibigyan mo ng monthly allowance kasi doon namin nasusustain po yung foods for the animals. Meron po kami financial committee po.
Tapos meron din po kaming custodian committee. Tapos sila po yung talagang nagma-manage ng pagkain. Yung parang sila po yung nagse-secure po ng pagkain para hindi po maubusan yung ng supply yung org. And sila rin po yung nagpo-portion na dapat ganito lang karami yung ibibigay para hindi maubos at mabigyan lahat ng animals. While many adorable community cats and dogs can be found around University of the Philippines Los Baños, a few have become campus favorites. Kobe talks fondly about Frenemy, the dog, and Maddie, the cat. Si Frenemy po siguro ang pinaka-famous sa amin ngayon. So, isa po siyang lowered na dog sa campus. So, medyo pandak po siyang dog. And most known po siya sa pagiging traveler niya around the campus. Bago lang po si Frenemy kasi nung 2024 lang po ata siya nagpakita. Tapos, after kapon niya po, dun po siya naging kilala sa kanyang mga adventures kasi iniikot niya po talaga yung buong campus. Parang naging running joke na po sa campus na kapag na-sight si Frenemy, makakapasa sa exam, gan kasi sobrang random nung places na napupuntahan niya. And nagka-instance pa po na sumakay po siya ng jeep papuntang Calamba from Los Baños na secure naman po namin siya upang hindi siya makarating ng Calamba. Tapos si Maddie din po sa Sea Park, isa naman po siyang calico cat. And mother po siya ng 2 cats din doon. And napakapon po sila from pandemic. And ngayon ay nagtatribe po sila sa Sea Park sa may entrance po ng UP Los Baños. And doon po sila nagpapakit lagi sa mga visitors. And parang cloud chaser po talaga sila. Hinahanap nila yung mga taong nadaan. How did Frenemy find his way back to the University of the Philippines Los Baños? Nagka-post po kami sa Facebook. May nag-contact po sa amin na kung nasaang jeep po siya ganon and nasaan na po yung jeep. And then may member po na pumunta doon sa malapit na babaan nun. Tapos sinecure po siya pabalik ng campus. Sam talks about the dog bestie and the cat named Onion. Yung isa ko pong favorite ay isa rin pong dog, si Bestie po. So, sobrang lambing po kasi niya. Tapos, ang unique po nung pattern niya, parang tinatawag po siyang asong guba. Talagang kapag na tinawag mo siya, parang magpapakit siya, tapos mangingiyak-ngiyak po siya kasi magpapalambing po. So, wala, sobrang cute po talaga niya. Kaya rin po parang sikat din po siya kasi talagang friendly siya sa mga tao. Isa rin pong favorite ko ay si Onion. Yun po yung anak po ni Maddie. Kasi meron po siyang iconic expression na parang laging nakasimangot. Parang nakakatawa po kasi kahit wala siyang ginagawa, nakasimangot lang po siya. Ganun po. Kobe says joining Cats of UPLB helped him overcome his fear of dogs. Sanay na po ako sa cats, pero bago po ako mag-join ng org, may takot po ako sa dogs. Pero nung na-experience ko po yung pakikipag-interact with the dogs sa campus, parang na-desensitize po ako na mas, okay na ako sa dogs and I love them just as much as cats ngayon. Hindi naman rin po ako takot, pero talagang nag-give po talaga ako ng space para sa from the animals na parang dapat hindi masyadong malapit kasi baka rin mabigla sila and maging defensive po sila. Kaya kahit po sa feeders, promoted pa rin po talaga yung AFAM or admire from a meter para rin sa safety for the both of them, of the party. Tapos sa dogs naman po, basta alam nyo po yung, or nakikilala kasi po namin yung behaviors nila. So, nababasa na namin kung ano yung gagawin nila next and ito, medyo mailap to, wag natin masyadong kulitin, ganun. Their training and handling strays and community animals has also been a big help in carrying out the group's work. Doon pa lang sa parang recruitment process namin, na-onboard na po yung mga aspiring members sa bawat ruta sa mga behavior po ng mga specific animals. So, parang it's a process of getting to know each of them talaga on a personal level kasi araw-araw namin silang nakaka-interact and very close yung pagwo-work namin alongside them. Sam has also fostered some cats while helping them find permanent homes. Fostering gives rescued animals a safe, less stressful environment where they can recover, adjust, and show their true personalities.
It also helps improve their chances of adoption while easing the burden on shelters and rescue groups. Nakapag-foster po ako ng ilang animals po sa aming org po. Pero adopted po ay hindi po kasi may dog din po ako tapos ayaw niya po sa cats. Ako po hindi pa po nakakapag-foster kasi hindi po suitable yung dorm ko. Pero for adoption po, looking to adopt po ako kapag graduate para may sarili na ding space. Running a student organization like Cats of UPLB takes commitment, discipline, and careful time management. How do these students balance their academics with the demands of animal rescue and community care? Mabigat po talaga siya kung titingnan kasi ang bigat din po ng mga SEM namin kasi graduating po si Ate Sam, ako po ay third year naman, ganun. So, parang mahirap po talaga siya personally sa akin. And siguro pagbabalanse na lang ay tinitingnan ko kung saang mga oras yung kaya kong ilaan for the commitment I give sa organization. And kapag overwhelming na ganun, ang key talaga ay yung pagpapaabot sa org na ganito yung sitwasyon mo kasi mas may intindihan ka nila and parang the sense of someone knowing what you're going through ay malaking bagay na kasi mas maintindihan ka nga nila and parang mas gagaan yung dinadala mo kapag shared siya with other people, lalo na at pare-pareho kayo ng pinagdadaanan. Ayun din po, same din po sa sinabi ni Kobe na talagang hinahanap na lang po yung naghahanap po or naggagawa rin po ng time para makabigay din po or makakontribute din sa tasks ng org. And then, kaya mahalaga rin po talaga yung pagkakaroon ng camaraderie, pati po yung team building within the organization. Kasi doon, mas nagiging comfortable yung mga members na mag-seek po ng help from each other. And doon po talagang mapapagaan po talaga yung load ng isa't isa. Volunteer work often helps students build responsibility, teamwork, and organizational skills, even as they juggle classes and deadlines. But the responsibilities are real and, at times, overwhelming. Have there been moments when they feel like stepping away from Cats of UPLB? May mga times po na na-overwhelm kasi ang dami rin pong mga unexpected na mga pangyayari sa organization. Like, may mga incidents sa animals and talagang nakaka-discourage siya na magpatuloy. Pero yung naiisip or iniisip ko lang po talaga na may mga dumidepende pa rin na ibang animal sa amin. And kung wala po kami, walang mag-aalaga sa kanila and hindi at parang ano na rin po nasanay na rin po sila na may nag-aalaga sa kanila 'di ba? Kahit po sa feeding times, kahit hindi pa po wala pa po yung feeder, nag-aabang na po sila kasi they're looking out. They're looking forward para sa amin din po. Masaya po na nakikita silang nagta-thrive dun sa area. So kapag po napapagod ako, instead of thinking to quit, parang ang iniisip ko ay yung love ko for the animals and yung advocacies na meron ako kung bakit ba ako nandito. Sam and Kobe share the biggest challenges they face in keeping the organization going. May mga makakaharap po kami talagang ibang tao na hindi supportive sa advocacies namin. May mga ibang tao po na nagpo-post po sa page nila na parang against po, like ayaw nila yung animal doon sa lugar na yon. And parang nakakasad lang din po kasi parang hindi nila na-accept yung na parang may buhay din naman po yung animals and may karapatan din po silang nandoon. So medyo nahihirapan po kami na makipag-communicate with them since kami po yung parang yung face of the org po. Tapos as pag tuwing feeding din po, nagkakaroon din ng time na may unexpected na tao na lalapit sa mga feeders tapos magreklamo na pinalmot ako niyan, ganun po. Parang ay makulit din, nangaagaw siya ng pagkain, mga ganun po. Parang nakaka-overwhelm din po siya dun sa feeder kasi hindi po siya ready dun sa usap po na iyon.
Part of their work also involves responding to concerns and complaints involving community animals, a responsibility the group takes seriously. Parang pinag-uusapan po talaga namin siya sa org kung paano siya i-handle. Pero the end of the day, yung proper communication pa rin po talaga, especially if from the UPLB admins or mga departments yung may concerns, proper na pag-settle po talaga kung ano yung mga ways forward na kaya naming iabot sa mga concern nila, and at the same time kung papaano po kami magmi-meet para magkaroon ng compromise na hindi po may isasaalang-alang yung welfare ng animal dun po sa area. Nire-recognize ko rin po kasi na meron din pong tulong sa akin yung mga animals at the same time na tumutulong po ako sa kanila. So parang para sa akin po ay masaya po ako na nakikita po silang nagta-thrive, and masaya ako na nakikita silang well-fed, well-cared for, and nafu-fulfill po lalo yung love ko for them, yung advocacies na meron ako para sa kanila. Have they encountered cases of animal cruelty in University of the Philippines, Los Baños? Wala naman po kami na-encounter na cases na ganun po. Pero parang may time din po na may narinig po ako na parang yung parang February fair po siya na parang big event po siya ng UPLB. So, dumami po yung tao doon sa campus. And then, may time daw po na may nakita pong bag ng kitten sa basurahan po. Ayun. Ang sad nga rin po. Pero mga dati po yun, tapos may mga tao po na nagkup-kup po ng mga kittens na iyon. Yun nga rin po yung sad kasi po nung parang December 2025 ay meron din po nag-pass na community cat po namin due to hit and run po. Meron pong CCTV pero hindi po namin siya ma-obtain kasi may Data Privacy Act po. So wala po talaga kaming evidence na maibibigay. Kaya mahirap din pong gumalaw kahit gusto po namin mabigyan ng justice yung cat po na. Animal welfare groups often rely not just on volunteers, but also on public awareness and community support to protect vulnerable animals. So how can the public help cats of UPLB? If kaya po ay pagtangkilik po talaga sa mga FRAs namin, donations if kaya po ng bulsa nila, and sa social media po siguro yung pag-share ng mga posts namin if they share the same advocacy, kasi makaka-boost din po yun ng engagements na meron kami for more followers and hopefully ay more donators, ganon. And most especially po siguro ay yung pagpa-practice din ng mga pinipreach naming advocacies like yung TNVR, responsible pet ownership, mga ganon po. If Sam and Kobe could leave one personal message about animal welfare, what would it be? Yung message ko po na pwedeng maibigay na kahit sa maliliit lang po na bagay na actions, magkakaroon na rin tayo ng impact para po dito sa mga animals. Kahit po pakainin lang natin yung pusa sa labas ng bahay natin, malaking tulong na po sa kanila iyon. Kahit din sa pagdadala po ng mga pusa sa low-cost coupon events, makakontrol na rin po natin yung animal population. And kahit sa konting donations lang po for the animal welfare groups, marami na rin pong animals na mapoprovidean yung needs po nila. And also po na sana ay tayo po kasing tao, mas may kakayahan tayo and resources and intelligence po na mabigyan po yung needs ng mga animals. And magamit din po sana natin itong intelligence na maging compassionate at maging bosses po para dito sa mga hayop. Yung pag-recognize po talaga na living being yung cats and dogs, yung mga animals, kasi isang step po yun para ma-change yung pag-iisip natin towards animals, na hindi lang sila hayop na kaya nating maltratuhin or kaya nating i-own, but meron po silang sariling buhay na dapat nating i-recognize na meron din silang rights and meron silang needs na pwede nating matugunan if gusto natin, and mahalaga na magkaroon tayo ng pagkilos mula sa welfare na meron sila, kasi tayo nga po yung may kakayahan and tayo po yung
naunang nag-domesticate sa mga hayop na katulad ng cats and dogs. So, mabuti lang din na panagutan natin yung ganito na nire-recognize natin na meron silang right na mamuhay sa ating environment. For those who want to be part of the cause, Cats of UPLB is also open to new members. Magkakaroon po kami ng panibagong recruitment process sa mid-year. So if interested po kayo na sumali sa aming organization na Cats of UPLB, ay wait nyo lang po yung mga posts na ipopost po namin sa aming social media page sa Facebook po. For the students of Cats of UPLB, caring for community animals goes beyond volunteer work. It takes time, discipline, and a real sense of responsibility. Their efforts show how consistent, everyday action can help create a safer and more humane campus. Our thanks to Sam, Kobe, and all the members and supporters of Cats of UPLB for the work they continue to do. This has been Rochelle Rubio. Join me again next Friday for another episode of The Advocates, Empowering Voices, right here on Capital 104.3. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3